Hello, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader. And this is week 25 ng BTC analysis natin. So, June 30 ngayon, pero i-upload ko na to ng July 1, week 25. So, hindi lang to another month na July. This is third quarter of the year. And medyo maiiba yung analysis natin kay BTC moving forward. So, right now, magde-depend tayo sa BTC dominance at saka sa crypto total para makita natin yung overall galaw ng altcoins. So, punta muna tayo sa recap natin sa last analysis natin kay BTC. Okay? Ito yon. So, itong BTC analysis natin week 24, June 23, nag-dump na siya, secure na yon, and small bullish reaction to an higher time frame bearish movement. So, if mapapansin niyo si BTC, bumalik ulit siya sa almost 108K. Nandito na siya sa taas. And safe pa rin yung protected last high niya. Na-violate niya yung 6, na-violate niya yung 8, and most probably, hindi na niya ma-violate yung 10K. We will see sa this week. So, major selling zone, medyo mali ako dito. Kasi nalagpasan to ng market, like sobrang bilis lang. Minor selling zone, wala rin nangyari dito. Then, yung 4 is first momentum breakdown na nangyari na, and ito yung next breakdown. So, pupunta tayo sa BTC analysis natin to check kung ano yung possible movement ni BTC. Let's go sa chart. So, dito sa movement na to, napansin ko sa analysis natin, okay, is bina-violate niya yung bias. Kasi nagkakaroon ng confusion sa minor bias at saka sa mga higher time frame bias. So, ang gagawin ko dito is ipapakita ko sa inyo yung best opportunity to sell short or mag-long position. Kasi ginagawa natin ito ng consistently and napapansin ko na hindi niya sinusunod yung bias natin. So, ang pwede natin i-improve dito is sa tuwing nandito si market sa peak ng high, diyan yung best option to short. Hindi dito sa gitna or hindi dito sa area na to. Kasi since nasa higher time frame tayo, hindi tayo pwede kumuha dito ng minor selling zone tapos sa targetin natin is yung 96K. Kasi magiging liquidity tayo, which is true naman, nasa gitna tayo pumapasok. So kung titignan nyo to sa higher perspective, para siya nagcha-channeling pababa. So ito yung example. Okay? Ngayon, if ever mag-short ako dito sa area na to, which is resistance at ma-SL, dun ko na masasabi na valid yung stop loss ko. Kesa pumasok ako dito sa area na to, tapos i-short ko dyan, tapos ang trade ko dito, nasa gitna lang ako. Kumbaga, walang chance yung capital natin or yung trade natin laban sa mga higher time frame movement. So, if ever nandyan sa taas si market, nasa peak ng high, yan yung best time to short. What if nandito na siya sa ilalim, which is yan yung nagda-dump yung market? Yan yung best time to long. So, if ever babalik siya sa 96K, hindi mo siya tutuloy ng dump. Kahit bearish siyang bias mo, pwede mo siyang i-counter ng long. Okay? So, I hope na gets nyo yan na yan yung panibagong improvement natin sa analysis and it will go from July to December. Let's see kung ano yung mangyari. So, this time, dito sa area na to, short ako talaga dito kasi nasa peak na si market ng highs. Kung gusto nyo pull up ng long position, kailangan bumabayan sa 100K or sa below this 98K kung gusto nyo mag-long position. Okay? Kasi longing in this area will be risky kasi nasa taas na siya. Okay, 108K almost na siya. So yan, kailangan dito kayo pull up or else nasa gitna na naman kayo papasok. So bago yan, bago natin i-update to, punta tayo sa BTC dominance. Tinapi ko to during my live, pero konti lang yung audience doon. So, I hope masundan nyo yung relationship ng dominance, ng altcoins, tsaka ng BTC. So, punta tayo sa BTC dominance. Dito muna tayo sa chart.
Itong BTC dominance, pinapakita niya yung cycle ng altcoins kung may decrease fast and increase fast or yung altcoin season. Pero hindi natin topic ngayon yung alt season. Ang topic natin yung possible movement ng BTC and alts. So ngayon, isasama ko na yung alts ng konti lang. So first BTCD muna tayo. Ito yun. Dito sa chart na to, obviously, pataas yung BTC dominance. Okay? Huwag niyo titignan to na sunod-sunod na red. Ang tignan nyo yung overall structure na pataas si BTC and yung structure niya. Kakabreak niya lang ng high and most likely, magkaroon siya ng panibagong high. So, check BTC pataas. Ngayon, regardless kung anong gawin ni BTC, si BTCD dominance, pataas, lahat increasing. Regardless kung anong gawin ni BTC, mag-increase man siya, mag-decrease man siya, or stable man siya, ito ang mangyari sa alts. Pababa. Okay? So, dun pa lang nasagot na yung tanong mo na lahat ng alts except Bitcoin, pwede mong i-short. Pwede mong lagyan ng short position. Yun na yung bias mo sa alts. So, kung sa BTC ka, ang bias ko dito is bearish. Okay? Ito yung BTC natin. Yan, makikita. For me, ito, ganito lang siya. Nagpo-pullback lang siya, then create pa siya ng pababa. Unless mabasag niya to. Okay? So, parang channeling nga. So, pababa pa rin sa akin si BTC. Then, pataas si dominance. So, whether pataas si dominance, pababa si BTC, decrease fast pa rin yung altcoins. Whether tumaas naman si BTC, decrease pa rin yung altcoins. Okay? So, sa alts, ingat kayo sa mga long position. Then, sa BTC, short pa rin ako dahil channeling yung basis natin or parang structure. Okay? So, I hope na gets nyo itong chart na to. You will see kasi one day ako nakatingin na magde-depend tayo dito for the rest of the year and makikita nyo kung gaano kalakas yung movement ng relationship ng BTC dominance tsaka sa BTC. Okay? So, ito tayo sa alts ngayon, decrease. Then, sa BTC, decrease din tayo kasi yun yung analysis na pinapakita. So, since sa update natin to, dito ko ilalagay yung major selling. Aalisin ko pa rin tong 108K and 106K kasi natapos na niya. Pero yung 110K natin as is, major yan. Major yung trend line dyan sa taas. So, let's say for example, kuha tayo ng line para malinis. Ayan, simple lang yan na major. What if, coach, lumabas siya sa 110K? If lumabas siya sa 110K ng sweep, pwede pa siya bumalik sa loob. Ganito lang yon. Sisweep lang siya dyan sa taas, pero babalik siya dito sa loob. Mabibreak niya tong low na to. Itong 106K. Pero kung nag-close siya above, then dapat maging major buying zone natin tong area na to. Okay? Ulat since hindi pa nakakalabas si BTC sa area na to, sa trend line na to, valid pa rin siya pag nag-sweep lang si market sa taas, sa 110K, tapos bumaba pa rin siya sa loob nito, and na-break niya yung 106K. Valid pa rin yung bearish. Pero kung nakasweep siya sa taas, or nag-candle close siya, nag-structure siya dyan, hindi na siya bumalik sa loob, etong major selling zone mo, dapat maging buying zone mo na yan sa area na yan. Kasi strong tong area na to. Pansin yung tagal niya nag-consolidate dyan. So, I'm expecting na meron pa dyang sweep pataas. Siguro dito sa area na to. Check natin sa candle. Yan, yung liquidity na yan. I'm expecting na mas-sweep pa yan ng market for conservative assumption. Then, dyan ako mag-iisang major sell. May sell pa kasi ako dito sa gitna. So, ang bearish natin kay market, ito, kailangan mabagsakan niya to.
Okay? Or yung change of character niya. So, isang sweep, bagsak dito, then confirm ng sell short. Okay? So, parang ganyan. Bagsak dito, tapos dito kayo pwede mag major sell short. So, yun na yung mga confirmation. Tapos, ang target na dyan is yung channeling na ginawa natin kanina, which is dito sa area na to. Okay? Pwede nyo targetin tong low or pwede kayong tumarget ng mas bottom kung bababa pa siya. Basta within that range lang kayo. So, major selling zone, tapos wag na ako kukuha ng minor selling zone. And, gusto ko lang pakita sa inyo yung expected structure. Last sweep, baba sa chalk, and dito. So, by the way, pag ito umangat dito, dapat yung last sweep niya dito, hindi na matapek. Hindi na siya bumalik. Kung last high na yon, magiging ganito yon yan. Siya na yung last high. Okay? Dito kasi, hindi pa ako sure na last high. Medyo, wala pa ako masyadong clear confirmation. So, I'm expecting na may last sweep siya, baba sa chalk, tapos, ayun na yung last high. Okay? Based lang to sa analysis ko pwede niyang hindi gawin to. Pero for me, yan yung ina-expect ko. So, yan yung expected structure na gusto kong makita. Then, selling zone dito, major. So, take note andito yung sell zone ko, mataas yung SL ko. Then, nahanapin ko ulit to for additional size. Then, pwede kayo mag-TP sa area na to or dito sa area. So, as is pa rin ako dito. Dito natin malalaman kung may breakdown or wala. Pero I would suggest, dito yung next long position natin. Okay? Yan. Below dito sa 100K. Buying zone na yon. So, di ba last time pag pupunta tayo dyan, hindi ko kayo pinagka-counter trend. Pero ngayon, dahil yung iba sa inyo nagte-trade ng lower time frame, makaka-capture kayo dito ng bigger movement. So, yan. Buying zone, SL nyo lang dyan. Then, trade at your own risk. So, yun lang. This is not financial advice. Trade at your own risk and do your own research dito sa BTC Dominance, Crypto Total, and Bitcoin. Okay? So, yun lang. I-upload ko to ng July 1 para sakto. And, ginagawa natin to consistently since pagpasok ng taon. So, yun lang. If ever may comment kayo dyan, suggestion, and other improvement, let me know dyan sa comment section. Thank you and see you ulit sa next video. Bye-bye!